Okay, good guys, no. Mayroon tayong service dito na Panasonic, no. So ituro ko lang sa inyo guys kung paano i-identify ng mabilisan kung sira yung sensor ng isang Panasonic. So ang gagawin nyo guys, pag wala siyang tubig, ilagay nyo siya sa spin mode, no. Tulad niyan, nasa 14. So abangan nyo yan ng pagbaba niyan, no. Once na bumaba yan guys ng 13 na wala siyang tubig, matik yan, sira yung sensor, no. So ganun lang po kabilis ang pag-identify kung sira ang water level sensor ng isang Panasonic washing machine. So antayin natin yan guys, oh. Yung number 14 na yan, pag bumaba ng 13 yan, ibig sabihin sira yung kanyang sensor, no? Kasi nga dahil wala itong tubig, no? Dapat hindi yan bababa ng 14 dahil wala siyang tubig. Pero kung may tubig siya, normal yan na magbaba siya ng 13. Pero pag walang tubig, diretso dapat siya ng 11, no? So ayan, so matagal siya sa 14 guys, oh. So baka natin, no? Ang pagbaba niyan para mabilis ang identify lang kung sira ba yung sensor, no? So ganun lang, no? Ayan, 13. So confirm na sira yung sensor ng washing machine na ito. So ang gagawin natin guys, palitan natin siya ng water level sensor, no? So ayan, so pinalitan namin to guys para testing natin, no? Ayan. So itong sensor pala guys ng Panasonic ngayon, no? Medyo mahirap na makahanap ng mga original nito. Tsaka pag bumili ka sa online, hindi siya gumagana, no? So ang ginagamit namin dito guys, universal na. Bihira na kami gumagamit ng mga original talaga ng Panasonic kasi nga wala tayong mabibili na original nito unless kung doon tayo kukuha sa service center, kaso by order matagal. So ang ginagamit na namin dito guys, universal. Pero ito ikakabit namin ngayon guys, original pa ito, no? So ito na yung last parts namin sa original na water level sensor. So universal na ang ginagamit namin dyan guys, medyo matibay pa, no? So yung mga ganito kasi mabilis siya masira, no? Yan. So testing natin, ayan, sa 14 tingnan natin, ayan, 11 kaagad guys. So ang bilis, so ibig sabihin good na yung pinaka water level sensor. So ganun lang kasimple ang pag-identify kung sira yung water level sensor nyo, no? So kailangan wala siyang tubig, tapos ilagay nyo siya sa spin. Once na buwaba siya ng 13, ibig sabihin sira yung water level. Pero kung diretso siya ng 11, good yung water level sensor. So yun, no? So basic lang, no, ang pag-identify natin sa ganitong problema, no? Lalo na kung yan po ay naglalabas ka ng U11. Okay, thank you.